Hindi niya inakala na ang simpleng pagtulong ay hahantong sa isang bagay na babago sa buhay niya. Pawis pa si Trisha habang naghihintay sa counter, hawak ang sariling pera. Hindi niya matiis sa panuorin ng matanda. Napahinto at napatingin sa kanyang mga kamay na nanginginig. Nagagalit ang nasa counter na kasama ni Trisha at sinabihan siyang mag-asikaso na sa ibang table at iwan ang matandang pulube. Tila ba may bumabagabag sa kanya. Ngunit, agad niya itong pinilig at nagpatuloy sa paglalakad. Samantala si Trisha naman ay napayoko. Pinipigilan ng luhang namumuo sa kanyang mga mata. Alam niyang wala siyang masamang intensyon. Gusto lang niyang tumulong. Lumapit siya sa kasamahan sa counter at muling humingi ng paumanhin. Sorry na talaga, hindi ko kayang baliwalain ng mga tulad niya. Gutom na kasi. Aniya sa mahinang boses. Pero imbes na lumambot ang puso ng kanyang kasamahan, lalong nag-init ito. Trisha, ang trabaho natin ay maglingkod sa mga customer na nagbabayad. Hindi sa kung sino-sinong pulubi dyan. Kung gusto mong tumulong, gawin mo sa oras mo. Hindi sa oras ng trabaho. Napasinghap si Trisha. Hindi dahil sa galit, kundi sa lungkot na nararamdaman. Alam niyang tama naman ang kasamahan niya sa isang banda. Pero hindi niya maiwasang makaramdam ng inis sa pagiging matigas ang puso nito. Hindi ba nito naiintindihan ang nararamdaman niya? Bago pa siya makasagot, isang supervisor ang lumapit. Ano bang kaguluhan to? Tanong nito na may kunot noong tingin sa dalawa. Mabilis na sumagot ang kasamahan ni Trisha. Sir, si Trisha po, imbes na asikasuhin ng order sa table 44, inuuna pa ang kung sinong pulubi dyan sa labas. Ang baho-baho pa nang nilapitan niya. Napatingin ang supervisor kay Trisha. Nahalata namang nag-aalangan kung paano ipapaliwanag ang sarili. Hindi ko naman po sinasadyang makaligtaan ng order. Alam ko pong trabaho namin ang pagsisilbi sa mga customer pero hindi ko rin po kayang hindi tulungan yung taong yon. Pasensya na po. Napabuntong hininga ang supervisor. Trisha, mabuti ang puso mo. Pero may trabaho tayong dapat gampanan. Sa susunod, siguraduhin mong hindi maapektuhan ang serbisyo natin. Naiintindihan? Tumango si Trisha. Pero alam niyang hindi iyon sapat para tuluyang maibsan ang nararamdaman niyang lungkot. Paglabas ng matanda sa pintuan ng restaurant, ay bigla na lamang, tingnan niyo yung matanda! Hala yung matanda! Naku po yung matanda! Maraming napasigaw nung papalabas na sa resto matanda. Bukod doon ay ramdam ng lahat ang tensyon sa paligid dahil sa lakas din ng sigaw ng manager ni Trisha. Sa isang maliit ngunit palaging mataong kainan ng halo-halo, nagtatrabaho si Trisha bilang isang service crew. Halos 2 taon na siya rito. Nagsisikap habang nag-aaral dahil wala na siyang ibang maaasahan. Ang kanyang ama ay sumama na sa ibang babae at ang kanyang ina naman na hindi na kayang magtrabaho dahil sa sakit. Sanay na siya sa pagod, sa pagsisilbi sa mga customer, sa pag-aasikaso ng order at sa walang katapusang pag-aabot ng malamig at makulay na halo-halo sa mga suki ng kainan. Pero sa kabila ng lahat, mahirap pa rin. Minsan dumadating siya sa eskwela ng hindi malang nakapaganda para sa recitation o quiz dahil sa haba ng oras niya sa trabaho. Pero wala siyang choice. Ngunit ngayong araw, tila mas mabigat ang kanyang dinadala. Nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang tita na nagsasabing mas lumalala na ang lagay ng kanyang ina. Kailangan nila ng pambili ng gamot. Pero saan siya kukuha ng pera? Halos sakto lang kinikita niya para sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Habang naglilinis ng isang bakanting mesa, bigla siyang tinawag ng manager nila. Trisha, may nag-iwan pala ng sobre para sa'yo kanina. Hindi ko alam kung sino pero sabi niya makakatulong daw ito sa'yo. Nag-alangan niyang kinuha ang sobre. Pagbukas niya, nakita niya ang laman. Isang malaking halaga ng pera at isang maliit na sulat. Para sa isang masipag na anak. Minsan may mga taong handang tumulong, kahit hindi mo sila kalala. Napahawak siya sa bibig.
Pinipigilan ng luhang gustong bumagsak. Sino ang nagbigay nito? At bakit? Pero sa halip na magtanong, isang bagay lang ang nasa isip niya. Makakabili na siya ng gamot para sa kanyang ina. Hindi niya talaga nalaman kung sino ang may-ari ng pera. Basta na lamang siyang binigyan. Imposible din naman siyang lukohin ng mga kasamahan niya, lalo't hindi niya naman ganun ka-close sa mga yon. Napatingala siya at pumikit saglit. Sa kabila ng hirap ng buhay, tila may mga himalang dumarating sa tamang panahon. Habang abala si Trisha sa pag-aayos ng mesa at pagsisiguro na maayos ang lahat sa halo-halohang pinagtatrabahuhan niya, natanaw niya sa labas ng resto bar ang isang matandang lalaki na nakatayo malapit sa pintuan. Tila may hinahanap ito, nag-aalangan kung papasok ba o hindi. Nakasuot ito ng lumang polo at may dalang maliit na bag. Lumapit si Trisha sa pintuan at maingat na kinausap ang matanda. Tuloy po kayo tay, mainit po sa labas. Pwede kayong umupo rito sa loob para makapagpahinga. Umiling ang matanda at bahagyang umatras. Ay iha, hindi na. Tinitingnan ko lang naman. Wala akong sapat na pera para kumain dito. Napansin ni Trisha ang pawisang noon ng matanda at ang bahagyang pangangatog ng kamay nito. Nako, wala pong problema yan tay. Halina po, maupo po muna kayo. May matitigan lang po kayong malamig na inumin. Giginhawa ng pakiramdam ninyo. Muling umiling ang matanda. Ngunitita sa kanyang mukha ang pag-aalinlangan. Baka kasi istorbo lang ako rito, iha. Wala talaga akong dalang sapat na pera. Mabait naman ang umiti si Trisha at lumapit pa ng kaunti. Ako na pong bahala sa inyo, tay. Maupo na kayo at huwag na kayo mahiya. Napatingin ang matanda sa paligid, tsaka dahan-dahang tumango. Naku, salamat iha. Napakabuti mong bata. Tinulungan ni Trisha ang matanda pumasok sa loob ng resto bar. Nang patungo na sila sa counter, biglang may lumapit na isang babae mula sa isa sa mga lamesa. Miss, table 44 kami, pa-follow up naman ang order namin, no? Sabi ng babae na halatang naiinip na. Ay, opo ma'am, sandali lang po. Kinuha ni Trisha ang papel at tumingin sa matanda. Alina po tay, sabay na po tayo sa counter. Habang naglalakad sila, lumabas mula sa counter ang isa sa mga kasamahan ni Trisha, si Rika. Nagtaas ito ng kilay nang makita ang matanda at agad na nagtanong. Sino yan? Malamig na tanong nito. Ngumiti si Trisha kahit ramdam niyang hindi maganda ang tono ni Rika. Nakita ko lang po sa labas, napansin kong mukhang pagod siya kaya pinapasok ko para makapagpahinga. Napangiwi si Rika at nagpatuloy sa pagtingin sa matanda mula ulo hanggang paa. Diyos ko, Trisha, hindi to libreng kainan. Hindi mo ba alam na may kota tayo sa araw-araw? Nilingon ni Trisha ang matanda na halatang naiilang na sa nangyayari. Ako na pong bahala sa order niya, Rika. Ililibre ko na lang. Ililibre mo, Trisha? Ako naman, hindi tayo charity dito. Iritadong sagot ni Rika bago lumingon sa loob ng counter. Boss! Mula sa opisina ay lumabas ang kanilang manager na si Sir Edwin. Sa una ay kalmado itong lumapit, ngunit nang makita ang matanda, nag-iba ang ekspresyon nito. Ano na namang gulo to? Mabilis na lumapit si Rika at nagsumbong. Sir, pinapasok ni Trisha ang matandang yan kahit wala siyang pambayad. Baka mamay nasasanay ng mga ganyan dito. Napatingin si Sir Edwin kay Trisha na agad na nagsalita. Sir, pasensya na po. Ako na po ang sasagot sa order niya. Napangiti saglit si Edwin, pero biglang lumamlam ang mukha nito at tumaas ang boses. Trisha, hindi ito ang unang beses na ginagawa mo yan. Ilang beses ko bang sasabihin na hindi tayo nagpapamigay ng pagkain ng libre? Hindi ka ba nag-iisip? Napalunok si Trisha at hindi agad nakasagot. Samantalang ang matanda naman ay biglang tumayo mula sa upuan. Pasensya na po, hindi ko po intensyong manggulo. Aalis na lang po ako. Bigla namang nakaramdam ng guilt si Trisha at lumingon sa manager niya. Sir, pakiusap naman po. Kahit ngayon lang Kung gusto niyo pong kaltasan ng sweldo ko, okay lang. Napabuntong hininga si Sir Edwin, pero halata pa rin ang pagkainis sa kanyang mukha.
Huling beses na to, Trisha. Huwag mo nang uulitin. Kung hindi, malalagot ka sa akin. Napangiti si Trisha at mabilis na tumango. Salamat po, sir. Umupo na muli ang matanda. Baka sa mukha ang pasasalamat. Ngunit sa isang sulok, kita ang panilisik ng mga mata ni Rika. Halatang hindi natutuwa sa naging desisyon ng manager nila. Habang papalayo si Sir Edwin, bumulong si Rika kay Trisha. Makikita mo rin. Isang araw, ikaw ang mawawala ng trabaho dahil dyan sa kakamalasakit mo. Hindi na sumagot si Trisha. Sa halip, tinitigan niya ang matanda at sinigurong magiging maayos ito. Para sa kanya, kahit pa mapagalitan siya, mas mahalagang pagtulong sa nangangailangan. Maya-maya nilingon siya ng matanda at marahang nagsalita. Iha, napakabuti mong tao. Hindi ko akalain na may ganito pa palang kabataan ngayon. Napangiti si Trisha at umupo saglit sa tabi ng matanda. Tay, hindi ko po kasi matiis na makita kayo nahihirapan. Gusto ko lang pong makatulong. Puno naman ng pasasalamat ang mga mata ng matanda. Ipinagdadasal ko na sana mas marami pang tulad mo. Sana'y gantimpalaan ka ng Diyos sa kabutihan mo. Dahil tapos na ang shift ni Trisha at halos alas 7 na ng gabi, lumabas siya ng resto bar. Sa kanyang paglabas, laking gulat niya nang makita ang matanda na nakaupo sa isang bench malapit sa establishmento. May hawak na maliit na lalagyan ng pagkain at pinapakain ng isang pusang kalye. Ngumiti si Trisha at lumapit. Uy, Tay, andito pa rin po kayo? Dapat po nasa bahay na kayo at gabi na at malamig. Napatingin ang matanda sa kanya at bahagyang ngumiti. Naku, wala na akong bahay, iha. Matagal na akong palaboy sa kalsada. Dito na lang ako nakikitambay kung saan may upuan at masisilungan. Napalungkot naman si Trisha sa sinabi nito. Wala po kayong pamilya na pwedeng matuluyan? Bahagyang napayo ko ang matanda. May pamilya ako noon, pero matagal na nila akong itinakwil kaya heto, sanay na akong gumala kung saan-saan. Nakaramdam ng bigat sa dibdib si Trisha. Gusto niyang makatulong, pero hindi niya rin alam kung paano. Ang importante, iha, mag-iingat ka pa uwi ha. Gabi na at delikado ka na sa daan. Napangiti naman si Trisha sa pag-aalala ng matanda. Kayo din po, Tay, ingat po kayo ha. Tumango ang matanda at muling ngumiti. Salamat sa lahat, iha. Ipagpapasalamat kita sa Diyos. Nagpaalam si Trisha at naglakad palayo. Ngunit mabigat pa rin ang kanyang pakiramdam. Habang tinatanong niya ang matanda, hindi niya maiwasang mag-isip kung paano pa siyang makakatulong sa kanya. Kinabukasan habang papasok si Trisha sa trabaho, muling nakita niya ang matanda sa may tapat ng resto bar. Ngunit sa pagkakataong ito, mas marumi pa ang suot nito. Ang damit na kagabi lamang ay mukhang maayos, ngayon ay butas-butas at puno na ng dumi. Halatang pinagtripan nito ng kung sino. Napakunot ang noo ni Trisha at mabilis na lumapit. Tay, anong nangyari sa inyo? Bakit ganyan ang suot ninyo? Bahagyang umiling ang matanda. Baka sa mukha nito ang pagod at lungkot. Ah, wala to iha. May ilang kabataan lang na napadaan kagabi. Medyo nagbiro lang sila. Napakuyom ang kamao ni Trisha. Sila po bang may gawa nito? Sinaktan din po ba kayo? Ngumiti ang matanda. Ngunit bakas ang panghihina. Huwag mo nang alalahanin, iha. Sanay na ako. Napabuntong hininga. Halika po. Pasok tayo saglit sa loob para makapagpahinga kayo. Ngunit bago pa makagalaw ang matanda, isang malakas na boses ang pumukaw sa kanilang atensyon. Ano na naman to? Napalingon si Trisha at nakita niyang papalapit si Sir Edwin, ang manager nila. Kasama si Rika. Kita sa mukha ng manager ang matandang pagkainis ng makita ang matanda sa labas. Trisha! Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ayoko nang makita ang pulubing to rito? Napalakas ang boses ng manager, dahilan para mapatingin ng ibang staff at mga customer. Sir, pasensya na po. Nakita ko lang po siya rito, mukhang may nangyari kagabi at napailing si Sir Edwin.
Napapikit saglit at mariing huminga, bago biglang pasigaw na nagsalita. Tigilan mo ang kakaawa, hindi mo ba nakikita? Madumi siya, mabaho, nakakasira ng imahe ng resto natin. Puro mayayaman ang kumakain dito. Gusto mo bang lumayas ang customers natin dahil sa kanya? Naramdaman ni Trisha ang mga tingin ng mga tao sa paligid. May ilan ang bumubulong-bulong. Diyos ko, bakit may pulubi rito? Ng isang babae na naka-branded na damit, may halong pagkasuklam pa sa mukha. Nakakadiri naman. Hindi ba nila alam ng mga mayayaman lang ang mga nandito sa lugar na to? Sapat pa ng isang lalaking nakakoat naman, halatang naiinis sa sitwasyon. Ramdam ni Trisha ang tumitinding tensyon. Hindi niya maiwasang mapatingin sa matanda na nakayuko na lamang, halatang nahihiya. Sir, kung gusto po ninyo, ako na lang po ang magpapalinis sa kanya. Hindi naman po siya gumagawa ng gulo. Gusto lang po niyang magpahinga saglit. Pakiusap ni Trisha. Pilit na nilalabanan ng luha sa kanyang mga mata. Ngunit lalo pang lumakas ang boses ni Sir Edwin. Ganon? Ikaw na lang magpapalinis sa kanya. Hindi to charity house, Trisha. Resto ito. Hindi mo ba naiintindihan na kapag nalaman ng mga customers natin na nagpapapasok tayo ng pulube, baka hindi na sila bumalik? Ang babayaran ba nila ay pagkain o amoy ng basurahan? Napalunok si Trisha. Ramdam ang init sa kanyang mukha, pero hindi siya sumuko. Sir, wala naman siyang ginagawa. Hindi naman siya nang babastos. I don't care. Ayoko nakikita ang lalaking yan dito. Kung hindi mo siya kayang paalisin, ako na. Dahil hindi makagalaw si Trisha sa bigat ng nararamdaman, si Sir Edwin mismo ang lumapit sa matanda. Itinuro ang labas at halos sigawan ito. Lumayas ka na rito. Wala kang karapatang tumuntong dito. Napatayo ang matanda. Hindi na lumaban pa. Marahan itong tumango at walang imik na lumabas ng resto. At ikaw, Trisha, isa pa tong gawin mo. Maghanap ka na ng ibang trabaho. Naiintindihan mo? Galit na dagdag ni Sir Edwin. Napakuyom si Trisha ng mga kamao ngunit nananatiling tahimik. Ngunit sa matinding galit at frustration, biglang hinablot ni Sir Edwin ang buhok niya. Ikaw ang may kasalanan nito. Bakit ka mahilig sa kaawa-awang pulubi, ha? Akala mo bayani ka? Sigaw nito, lalong nagdulot ng katahimikan sa buong resto. Ngunit wala ni isang taong umawat. Ang mga staff, mga customers, walang pakialam. Ang ilan ay nagmamasid lamang. Ang iba ay patuloy na sa pagkain na tila wala silang nakikita. At dahil sa'yo, ibabawas ko sa sahod mo ang halo-halong binigay mo kahapon. Akala mo libre? Wala tayong libre dito. Hindi na nakapagsalita si Trisha. Ramdam niyang matinding sakit sa anit at sa puso niya. Hindi niya alam kung masasasaktan ba siya sa ginawa ng manager o sa kawalang malasakit ng mga tao sa paligid niya. Habang lumalakad palayo ang matanda, hindi maiwasan ni Trisha makaramdam ng matinding galit at lungkot. Hindi niya maintindihan kung paano nagawa ng manager nilang itaboy ang isang taong wala namang ginagawa kundi ang mabuhay lang sa araw-araw. Ngunit, isa lang rin siyang empleyado. Wala siyang magawa kundi ang sundin ng utos. Pero sa loob-loob niya, alam niya hindi pa rin dito nagtatapos ang lahat. Sa kabila ng lahat ng nangyari, nagpatuloy na lamang si Trisha sa kanyang trabaho. Alam niyang wala siyang magagawa sa ngayon, kaya pilit niyang pinanatili ang kanyang composure. Kahit paramdam niyang hapdi sa anit at bigat sa kanyang dibdib. Habang abala siya sa pagsisilbi, panaka-naka siyang sumusulyap sa labas ng resto. Nandoon pa rin ang matanda, nakaupo sa bangketa. Tila matamlay at halatang gutom na gutom. Kitang-kita niyang paraan ng pagtitig nito sa mga taong kumakain sa loob. Ngunit nananatili itong tahimik. Hindi lumalapit, hindi humihingi ng kahit na ano. Hindi na nakatiis si Trisha.
Nang magkaroon siya ng pagkakataon, nagtungo siya sa back door ng resto. Mabilis siyang kinuha ang ilang tira-tirang pagkain mula sa kusina. Maingat na inilagay ito sa isang paper bag. Alam niyang delikado ang ginagawa niya. Kung mahuhuli siya ni Sir Edwin, tsak na matatanggal siya sa trabaho. Pero hindi niya maatim na hayaan lang na matanda sa ganoong kalagayan. Dahan-dahan siyang lumabas sa likuran. Maingat na sinilip kung may nakatingin. Nang matiyak niyang walang nakakakita, sumenya siya sa matanda na lumapit. Nag-angat ng tingin ng matanda, tila nag-aalangan nung una. Ngunit nang makita ang hawak ni Trisha, agad itong bumangon at lumapit. Tahimik na inaabot ni Trisha ang paper bag at nang makita ng matanda ang laman nito, hindi nito napigilang mapaluha. Salamat, Iha. Salamat talaga. Nanginginig ang boses nitong sabi. Ngumiti si Trisha at pilit na tinatago ang lungkot sa kanyang mga mata. Kain na po kayo, Tay. Pasensya na po, ito lang po ang kaya kong ibigay. Umiling ang matanda. Higit pa ito sa inaasahan ko, Iha. Huwag ka mag-aalala sa akin, Iha. Ang mahalaga, may mabuting puso ka. Ngumiti si Trisha, ngunit bago pa siya makasagot, biglang may narinig siyang kaluskos mula sa loob ng resto. Mabilis siyang tumingin sa paligid, kinabakabahang, baka may nakakita sa kanila. Tay, alis po muna ako, baka may makakita sa akin. Mahina niyang sabi. Tumango naman ang matanda, ngunit bago pa siya makatalikod, muli ito nagsalita. Salamat ulit, Trisha. Sana dumating ang araw na suklian ng mundo ang kabutihan mo. Saglit siyang natigilan sa sinabi nito, ngunit agad siyang bumalik sa loob bago pa siya mahuli. Habang bumalik siya sa kanyang trabaho, hindi niya maiwasang isipin kung hanggang kailan niya kayang palihim na tumulong sa matanda nang hindi siya natatanggal sa trabaho. Ngunit isa lang ang sigurado siya. Hindi niya hahayaang mamatay ito sa gutom hanggat kaya niyang gumawa ng paraan. Muli na namang sumapit ang gabi. Sa parehong lugar kung saan niya nakita ang matanda kagabi, naroon ulit ito. Tahimik na nagpapakain ng pusa sa tabi ng bangketa, sa ilalim ng malamlam na poste ng ilaw. Kita ni Trisha ang pangangayayat ng matanda, ang kanyang maraming damit, at ang pagod na nakaukit sa kanyang mukha. Napabundong hininga siya. Gusto niya sanang lapitan at muling bigyan ng pagkain, ngunit wala siyang dalang kahit na ano. Bukod pa ron, alam niyang hindi rin niya kayang tulungan ito ng lubusan. Kahit siya mismo ay nahihirapan sa buhay. Isang kahig, isang tuka ang kanilang pamilya. At sa maliit niyang kita, halos hindi na sapat para sa kanila ng kanyang ina. Sa mabigat na loob, nagpatuloy siya sa paglalakad pa uwi. Alam niyang hindi niya matutulungan ang lahat. Pero ang sakit sa kanyang dibdib ay hindi niya maalis. Pagkarating niya sa kanilang bahay, tahimik niyang binuksan ang pinto. Gaya ng nakasanayan, ine-expect niyang makikita ang kanyang ina na abala sa paggawa ng kung anumang gawaing bahay. Ngunit sa kanyang pagkagulat, nadatnan niya ito na nakaupo sa kanilang lumang sopa. Hawak ang kanyang dibdib. Tila may iniindang sakit. Ma, napalapit agad siya na puno ng pag-aalala. Anong nangyari? Masama bang pakiramdam mo? Nagulat ang kanyang ina nang makita siya at agad itong umayos ng upo. Pilit na itinatago ang sakit sa kanyang mukha. Anak, wala ito. Napagod lang siguro ako sa maghapon. Pero hindi iyon pinalampas ni Trisha. Nakita niya ang butil ng pawis sa noon ng kanyang ina. Ang bahagyang pangangapal ng labi nito. Hindi ito basta simpleng pagod lang. Sigurado ka bang okay ka lang, Ma? Baka naman dapat tayong magpatingin na sa doktor. Muling tanong niya. Ramdaman ka ba sa kanyang dibdib? Umiling naman ang kanyang ina at pinilit na ngumiti. Huwag mo akong alalahanin, anak. Mas importante pa na may laman ng tiyan natin kaysa sa paggastos sa ospital. Magpahinga ka na. Sigurado akong pagod ka na rin mula sa trabaho. Gusto sanang magpumilit ni Trisha, ngunit alam niyang kahit anong sabihin niya, hindi niya na mapipilit ang kanyang ina na umamin sa tunay nitong nararamdaman. Sa halip, napaupo siya sa tabi nito at hinawakan ng kamay nito ng mahigpit. Habang tahimik sila nakaupo, lalong naramdaman ni Trisha ang bigat ng kanilang buhay.
Ang kanyang inang ayaw ipakita ang sakit na nararamdaman. Ang matandang palaboy na wala ng matuluyan. At siya, isang ordinaryong empleyado na pilit na bumabangon sa kabila ng lahat. Pero alam niya, hindi siya maaaring sumuko. Dahil nauho si Trisha sa kalagitnaan ng gabi, naisipan niyang bumangon at pumunta sa sala upang uminom ng tubig. Tahimik ang buong bahay, maliban sa mahinang tunog ng orasan sa dingding. Habang patungo siya sa kusina, napansin niyang may ilaw na nanggagaling sa sala. Napakunot ang kanyang noo. Hindi na dapat gising ang kanyang ina sa oras na yun. Dahan-dahan siyang lumapit at mula sa gilid ng pintuan, nakita niyang nakaupo ang kanyang ina sa sofa. May hawak na baso ng tubig at isang maliit na lalagyan ng gamot. Napansin din niyang bahagyang nakakunot ang noon nito. Waring may iniindang sakit. Kitang-kita niya kung paano nito dahan-dahang isinubo ang tableta at ininom ito kasabay ng tubig. Biglang bumigat ang kanyang dibdib. Hindi ito ordinaryong vitamins lang. Alam niyang may tinatago ang kanyang ina. Hindi na siya nagdalawang isip. Lumapit siya at mahinang tinawag ang kanyang ina na agad namang napabalikwas sa gulat. "Ma? Ano yung iniinom mo?" Tanong niya at pilit pinapanatili ang kalmado niyang tinig. Bahagyang nataranta naman ang kanyang ina. Mabilis na itinago ang lagayan ng gamot sa likod niya. "Ah, Trisha, gising ka pa. Nauuhaw ka ba? Kuha kita ng tubig." Hindi na lamang kumibo si Trisha. Sa halip ay tiningnan niya lang ito ng mariin. Alam niyang umiiwas ito sa tanong niya. "Ano po yung iniinom ninyo?" Muli niyang tanong. Mas mahina ang boses, ngunit puno ng pag-aalala. Ngumiti lamang ang kanyang ina. Ngunit halata ang bahagyang panginginig sa mga labi nito. "Ah, eto, vitamins lang to, anak. Alam mo namang kailangan ko ring alagaan ang sarili ko." Mas lalong nagduda si Trisha. "Vitamins lang ba talaga, ma? Bakit parang hindi mo gustong ipakita sa akin? Ano ba talagang nararamdaman mo?" Huminga ng malalim ang kanyang ina. Tila nag-iisip sa isasagot. Ilang saglit ang lumipas bago ito tumingin sa kanya. Pilit ang ngiti. "Anak, huwag mo kong alalahanin. Wala lang to. Pang-maintenance lang to ng katawan. Alam mo la, hindi na ako bata. Kailangan ko uminom ng vitamins para hindi ako madaling mapagod." Ngunit hindi kumbinsido si Trisha. Alam niyang nagsisinungaling ang kanyang ina. Pero alam din niyang hindi nito sinasabi ang buong katotohanan. "Kung vitamins lang yan, bakit hindi mo ipakita sa akin ang lalagyanan?" Muli niyang tinangka itong abutin. Ngunit pabilis itong tinago ng kanyang ina sa ilalim ng unan. "Trisha, matulog ka na. Maaga ka pang papasok bukas." Sagot nito. Ngayon ay mas mahigpit na ang tono. Napakagatlabi si Trisha. Gusto niyang igiit ang kanyang hinala, ngunit ayaw rin niyang pilitin ang kanyang ina na magsalita kung hindi pa ito handa. Hindi na siya nagpumilit pa. "Sige po, ma. Pero kung may nararamdaman kayong masama, sabihin niyo agad sa akin, ha?" Ngumiti ang kanyang ina at hinaplos ang kanyang pisngi. "Huwag mo akong alalahanin, anak. Ayokong dagdagan pang mga iniisip mo." Tumango na lamang si Trisha, ngunit sa kanyang puso, alam niyang may dapat siyang alamin. At kahit hindi pa niya tiyak kung ano, isa lang ang sigurado. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nalalaman ang totoo. Habang pabalik na siya sa kanyang kwarto, isang malakas na tunog ng pagbagsak ang kanyang narinig mula sa sala. Gulat siyang lumingon at nakita niyang nakahandusay sa sahig ang kanyang ina. Pilit bumabangon ngunit nahihirapan. "Ma!" sigaw ni Trisha. Agad itong nilapitan at inalalayan. "Ano nangyari? Bakit kayo natumba?" Agad namang umiling ang kanyang ina. Pilit nang umiti upang hindi siya mag-alala. "Ah, nahilo lang ako, anak. Siguro kasi antok na rin ako. Huwag kang mag-aalala." Ngunit hindi kumbensido si Trisha. Nakita niya ang pawis sa noo ng kanyang ina at ang pamumutla nito. "Ma, hindi to normal. Kailangan na natin magpatingin sa doktor. Hindi pwedeng ganito lang." "Anak, hindi natin kaya ang gastos sa ospital." Sagot naman ng kanyang ina. Ngayon ay mas mahina na ang tinig. "Huwag mo akong intindihin. Okay lang ako."
Madiin ang pagkapit ni Trisha sa kamay ng kanyang ina. Akong bahala, ma. Maghahanap ako ng racket. Tatanggap ako ng extra work kahit advance payment basta lang may pang check-up kayo. Huwag niyo na pong isipin ng pera. Mas mahalaga, kayo. Napatingin ang kanyang ina sa kanya. Tila nag-aalinlangan. Pero nakita rin ni Trisha ang lungkot sa mata nito. Alam niyang hindi lang sakit ang ininda ng kanyang ina, kundi ang bigat ng sitwasyon nilang mag-ina. Ngunit sa pagkakataong to, hindi siya papayag na ipagwalang bahala ang nararamdaman nito. Mahayaan niyo akong tumulong. Hindi ko kayo hahayaang magdusa ng ganito. Bulong ni Trisha habang mahigpit na niyakap ang kanyang ina. Tahimik na tumango ang kanyang ina at doon na bumagsak ang mga luhang kanina pa nito ang pinipigilan. Maaga pa lang dumiretso na si Trisha sa trabaho. Dala ang bigat ng sitwasyon sa kanyang dibdib. Alam niyang hindi magiging madali ang paghingi ng advance payment, lalo na't mahigpit ang manager nila pagdating sa pera. Pero wala siyang ibang pagpipilian para ito sa kalusugan ng kanyang ina. Pagpasok niya sa resto, naghanap siya ng tiyempo at agad na nagtungo sa opisina ng kanilang manager. Kumatok siya ng marahan pero matigas ang kanyang dibdib. Handa sa anumang sagot na matatanggap niya. Pasok! Malamig na sagot ni Sir Edwin mula sa loob. Dahan-dahan siyang pumasok at tumayo sa harap ng mesa ng kanyang manager. Kinakabahan, ngunit determinado. Ano na naman, Trisha? Agad na tanong ni Sir Edwin. Hindi man lang siya tinapunan ng tingin habang abala sa kanyang laptop. Huminga ng malalim si Trisha bago nagsalita. Sir, pwede po ba humingi ng advance sa sweldo ko? Kahit 1 buwan lang po, oh. Saglit na natigil si Sir Edwin. Saka siya tiningnan ng matalim. Advance? Inulit nito, bagyang tumawa sa Ines. Para saan? Napakagatlabi si Trisha. Alam niyang kailangan sabihin ng totoo. Kasi po sir, may sakit po ang mama ko. Kailangan po niya magpa-check up. Pero wala po kaming sapat na pera. Pangako ko po, babayaran ko ng maayos. Kahit bawasan niyo na lang po sa sweldo ko buwan-buwan. Imbis na maawa, biglang sumimangot ang manager. Aba, ang kapal din naman ang mukha mo, ano? Biglang tumayo ito mula sa kanyang upuan. Nilapag ng malakas ang hawak na ballpen. Una, nagpakain ka ng pulubi dito sa resto natin. Ngayon naman, nangihingi ka ng advance. Anong tingin mo rito? Charity. Hindi mo ba naiintindihan? Hindi tayo basta-basta nagpapautang ng sweldo. At kahit sabihin mong advance yan, paano kung hindi mo mabayaran? Ano ako? Ako pang malulugi? Tahimik si Trisha, ngunit hindi siya umatras. Sir, handa po akong magdoble ng oras, mag-overtime araw-araw para mabayaran po yun. At anong kasiguraduhan ko na hindi mo ako tatakbuhan, ha? Bago pa makasagot si Trisha, biglang sumingit ang isang kasamahan niyang babae, si Karen, na tila ba kanina pang nakikinig sa usapan nila. Nakapamewang itong pumasok sa opisina. Nakataas ang kilay at may halong pang-iinsulto ang tono. Nako, Sir Edwin, sigurado po akong kapag napagbigyan niyo yan, susunod-sunod ng hingi niyang advance niyan. Baka sa susunod pati pang load, ipapasauli pa sa resto. Natatawang sabi ni Karen. Tapos sa susunod, sir, pwede po bang pautang? Pang shopping ko lang po. Napapikit si Trisha. Pilit nilulunok ang Ines. Hindi niya maintindihan kung bakit tila may galit sa kanya si Karen, gayong wala naman siyang ginagawang masama rito. At saka sir, dagdag pa ni Karen, alam niyo naman pong mahigpit si Big Boss. Kapag nalaman niyang may mga staff na nangihingi ng advance, nako, baka isipin niya hindi natin kayang i-manage ang pera natin dito. Tumango si Sir Edwin na tila nag-iisip. May punto ka rin, sagot nito, tsaka muling tumingin kay Trisha. Bakit hindi ka nalang maghanap ng ibang paraan? Hindi dapat sa kumpanya ka umaasa sa mga personal mong problema. Napayo ko si Trisha. Pakiramdam niya ay mababasag ang puso niya. Ngunit hindi siya pwedeng sumuko. Sir, wala na po akong ibang malalapitan.
Kailangan ko lang po ng kaunting tulong. Hindi po ako tatakas. Hindi ko po kayo lolokohin. Tahimik ang opisina sa loob ng ilang segundo hanggang sa napabuntong hininga si Sir Edwin. Halatang naiinis pa rin. Alam mo, Trisha, ang swerte mo lang talaga. Anito, saka bumalik sa kanyang upuan. Fine, bibigyan kita ng advance. Pero kalahati lang ng 1 buwan at ibabawas ko yan sa sahod mo sa loob ng 3 buwan para sigurado akong mababayaran mo. Mabilis na tumango si Trisha. Kahit papaano ay nakahinga siya ng kaunti. Maraming salamat po, sir. Pangako ko po, babayaran ko yung kaagad. Ngunit bago siya makalabas, sumingit muli si Karen. Nako, Trisha, ang swerte mo nga naman talaga. Baka naman may iba kang balak dyan kaya pinagbigyan ka ni sir. Aniya na may bahid ng pang-iinsulto sa tono. Napatingin si Trisha kay Karen ngunit pinili niyang huwag nang patulan. Alam niya hindi ito ang tamang oras para makipagtalo. Huminga siya ng malalim. Bit-bit ang pangakong kahit anong mangyari, hindi niya hahayaang mapahamak ang kanyang ina. Sa ngayon, ito lang ang kaya niyang gawin. At ipaglalaban niya ito hanggang sa huli. Akala ni Trisha na basta tuloy-tuloy ang gamutan, unti-unting gagaan ang pakiramdam ng kanyang ina at babalik ito sa dating sigla. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, tila kabaligtaran ang nangyayari. Kahit pa iniinom ng kanyang ina ang mga gamot at sumusunod sa payo ng doktor, napansin niyang mas naging matamlay ito. Madalas itong napapagod kahit sa simpleng gawain. At minsan ay napapansin niyang bigla na lamang itong hinihingal kahit hindi naman ganoong kumikilos. Isang gabi habang inaalalayan niya ang ina papunta sa kwarto, napansin niyang nanginginig ang mga kamay nito. Ma, okay lang ba kayo? Tanong niya. Pilit tinatago ang pag-aalala sa kanyang tinig. Ngumiti ang kanyang ina, ngunit halata ang pagod sa mga mata nito. Okay lang ako, anak. Siguro napagod lang sa biyahe papuntang klinika. Pero hindi kumbinsido si Trisha. Hindi niya magawang ipikit ang kanyang mga mata ng gabing yon. Patuloy siyang binabagabag ng takot na baka lumala pa ang lagay ng kanyang ina. Kinabukasan bago pumasok sa trabaho, napagpasyahan niyang kausapin ang doktor. Dok, bakit parang hindi gumagaling si Mama? Akala ko po ba magiging okay siya? Tanong niya at pilit na pinapanatili ang kalmado sa boses niya. Napatingin sa kanya ang doktor. Halatang nag-aalangan sa isasagot. Trisha, ginagawa natin ang lahat para mapabuting kalagayan ng iyong ina. Pero sadyang may sakit na hindi basta-basang nalulunasan sa isang gamutan lamang. Nanlambot ang kanyang tuhod sa sagot ng doktor. Ibig sabihin po ba? Huminga ng malalim ang doktor. Gusto ko magpatakbo ng mas malalim pang pagsusuri. Pero Trisha, kailangan mong paghandaan ang posibilidad na mas seryoso ito kaysa sa inaakala natin. Napatitig lamang si Trisha sa doktor. Pilit na pinipigilan ng luhang nagbabadyang pumatak. Akala niya magiging maayos ng lahat. Akala niya ay sapat na ang kanyang pagsisikap. Ngunit ngayon, mas lalo siyang natatakot. At sa kabila ng lahat, isang bagay lang ang sigurado niya. Hindi siya titigil hanggat may pag-asa pang gumaling ang kanyang ina. Makalipas ang 2 buwan, hindi inakala ni Trisha na ganito kabilis magbabago ang takbo ng kanyang buhay. Dahil sa isang simpleng pagkakamali, tinanggal siya sa trabaho ng kanyang manager. Nagsimula ang lahat ng gabing yon. Habang abala siya sa pag-aasikaso ng mga order, pagod na siya, lalo na't halos 2 buwan na siyang walang tigil sa pag-overtime para lang makaipon ng pambili ng gamot ng kanyang ina. Ngunit sa isang iglap, isang customer ang nagreklamo. Miss, nasa ng order namin? Kanina pa kami dito ah. Singal ng isang babae mula sa isang mamahaling upuan. Napatigil si Trisha at nilingon niya ang order slip sa kamay niya. At noon lang niya napagtanto na may isa siyang hindi agad nadala sa tamang mesa. Ay, pasensya na po. Kukuha po ako agad ng order ninyo. Nagmamadali niyang sagot. Ngunit huli na. Mabilis na lumapit ang manager nila. Nag-aapoy ang galit sa mga mata. Trisha, anong ginagawa mo?
Bakit hindi mo agad nabigay ang order nila? Alam mong ayaw akong nagre-reklamo mga customers. Singalang manager. Halos lahat ng tao sa resto ay napatingin sa kanila. Pasensya na po sir, hindi ko po sinasadya. Hindi mo sinasadya? Alam mo bang high-end ang resto natin? Hindi tayo pwedeng magkamali. Muling nagsalita ang customer. You should fire her. Poor service. Pakiramdam ni Trisha ay biglang bumagsak ang mundo niya nang marinig ang sagot ng kanyang manager. You're right, ma'am. Sagot nito nang may matigas na tinig. Trisha, simula ngayon, tanggal ka na sa trabaho. Ayoko ng palpak dito. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Trisha. Sir, huwag naman po. Kailangan ko po ng trabaho. Kailangan ko pong kumita para sa gamutan ng nanay ko. Ngunit walang pakialam ang manager. Hindi ko problema yan. Wala akong pakialam sa buhay mo. Wala kang silbi dito kaya umalis ka na. Sir, isang pagkakamali lang po. 2 buwan na po ako nagtitiis dito kahit na hindi ako tinatrato ng maayos. Hindi mo pwedeng bigyan niyo ako ng isa pang pagkakataon. Ngunit sa halip na makinig, lumapit palalo ang manager sa kanya at itinaas ang boses at itinuro siya sa labas. Isa pang salita at ipapahiya kita sa harap ng lahat. Lumayas ka na dito. Gusto niyang lumaban. Gusto niyang ipaglaban ang kanyang trabaho, ngunit ramdam niya ang mga titig ng ibang staff at customers. Walang may pakialam. Kaya napakagat na lang siya sa labi at pinigil ang luha. Wala na siyang nagawa, kundi ang umalis. Sa ospital, dahil wala na siyang trabaho, napilitan siyang maghanap ng ibang racket. Ngunit kahit anong pagsusumikap niya, hindi sapat ang kinikita niya para sa pang-araw-araw na gastusin nila. Hanggang sa isang gabi, bigla siyang nakatanggap ng tawag. Trisha, nasa ospital na ang nanay mo, bigla siyang nahimatay. Parang nawala ang dugo sa kanyang muka. Hindi niya alam kung paano siyang nakarating sa ospital. Pero sa oras na makita niya ang kanyang ina na nakahiga sa kama, putlang-putla at may nakakabit na dextrose, parang gumuho ang buong mundo niya. Ma! Sigaw niya, agad na lumapit at hinawakan ng kamay nito. Anong nangyari? Bakit hindi niyo man lang sinabi sa akin na hindi kayo okay? Dahan-dahang iminulat ng kanyang ina ang mata nito. Mahina ang tinig nito nang magsalita. Pasensya ka na anak. Ayokong dagdagan pa ang iniisip mo. Napailing si Trisha. Napuno ng hinanakit at takot ang kanyang puso. Ma, bakit hindi niyo sinabi? Baka kung naagapan natin to. Ngunit bago pa siya makapagsalita, pumasok na ang doktor. Trisha, kailangan nating operahan ng nanay mo sa lalong madaling panahon. Pero, sandaling natigilan ng doktor bago nagpatuloy. Kailangan natin ng pambayad bago tayo makapagpatuloy sa procedure. Pakiramdam ni Trisha ay parang sinampal siya ng katotohanan. Dok, magkano po bang kailangan? Halos manlamig ang buong katawan niya nang marinig ang sakot. Kailangan natin ng 200,000 pesos para sa operasyon. 200,000? Halos hindi siya makahinga. Dok, hindi po ba pwedeng isagawa mo ng operasyon habang inaalam ko pa kung saan ako kukuha ng pera? Napabuntong hininga ang doktor. Gusto ko sanang tulungan kayo, Trisha. Pero may patakaran ng ospital. Kailangan naming tiyakin na mababayaran ng gastos bago magsimula ang operasyon. Parang gumuho ang mundo ni Trisha. Wala po akong ganung pera. Mahina niyang sagot. Halos panginig ang tinig. Wala siyang trabaho. Wala siyang ipon. At ngayon nanganganib ang buhay ng ina niya dahil sa kakulangan nila sa pera. Mahigpit niyang hinawakan ng kamay ng kanyang ina at bumaling dito. Punong-puno ng takot ang kanyang mga mata. Ma, paano tayo ngayon? Hinaplos ng kanyang ina ang kanyang pisngi. Kahit mahina ay nagawa pa nitong umiti. Huwag kang mag-alala anak. Hindi mo kailangang pasanin lahat. Ngunit paano hindi siya mag-aalala? Paano siya hahanap ng ganoong kalaking pera sa ganoong kaikling panahon?
Wala siyang ibang maisip na solusyon kundi lumabas ng ospital. Tumingala sa langit at pigilan ng luhang bumagsak mula sa kanyang mga luha. Kailangan ko makahanap ng pera bago pa mahuli ang lahat. Lumabas si Trisha ng ospital na parang binagsakan ng mundo. 200,000. Wala siyang ganong pera. Wala rin siyang trabaho. Paano niya maililigtas ang kanyang ina? Mabilis niyang tinawagan ng ilan niyang kakilala. Umaasang may matutulungan siya. Trisha, pasensya na. Wala akong ganyang kalaking halaga. Sagot ng isa. Kung gusto mo, pautangin kita ng 5,000 pero hindi ko rin kaya na mas malaki pa dyan. Ang laki naman ang kailangan mo. Saan ka kukuha ng ganyang pera? Sunod-sunod ang sagot ng mga kausap niya. Lahat ay walang maitutulong sa kanya. Maya-maya pa, naisipan niyang bumalik sa dating pinagtatatrabahuhan. Kahit gaanong kasama ang manager niya, baka sakaling may maibigay itong kahit kaunting tulong. Pagbalik niya sa restaurant, nang makarating siya, ay agad siyang pumasok sa loob. Ngunit hindi pa siya nakakalapit sa manager, ay agad siyang hinarang ng isang waiter. Trisha, hindi ka na pwedeng pumasok dito. Hindi ka na staff. Hindi po ako dito para manggulo. Kailangan ko lang pong kausapin si sir. Pakiusap niya. At bakit naman kita kakausapin? Lumabas mula sa opisina ang manager. Nakataas ang kilay at halatang wala pa rin pakialam sa kanya. Sir, kahit advance salary lang po. Opo utang, babayaran ko kahit doble. Kailangan ko lang talaga ng pera pang pa-opera sa nanay ko. Halos maiyak na pakiusap niya. Ngunit sa halip na maawa, napangisi ang manager. Advance salary? Baka nakalimutan mong tinanggal na kita sa trabaho, Trisha. Sir, maawa naman po kayo. Alam kong galit kayo sa akin pero hindi na po ito tungkol sa trabaho. Buhay na po ng nanay ko ang nakasalalay. Sa halip na makinig, napailing lamang ang manager. Hindi ko problema ang buhay ng pamilya mo. At kung talagang desperado ka, bakit hindi mo subukan ng ibang paraan? Nagkatinginan ng ibang staff, wari nag-aalangan. Ngunit may isa sa kanila ang lumapit kay Trisha at bumulong. Trisha, huwag kang magpapaloko sa kanya. Napaatras siya. Anong ibig mo sabihin? Napailing na ang dating kasamahan. Alam mo na yon. Alam mong madumi ang laro ng manager natin. Nalaglag ang puso ni Trisha. Alam niya ang ibig sabihin nito. Alam niyang maraming koneksyon ng manager nila, lalo na sa mga lalaking may pera. Napakuyom ang kamao niya. Hindi. Hindi niya gagawin yon. Desmayado at sugatan ng loob, naglakad siya palabas ng restaurant. Halos wala na siyang pag-asa. Paano na ang nanay niya? Napatingin siya sa kanyang cellphone at maraming numbers ang gusto niyang tawagan. Mga dating kaibigan, mga kakilala, kahit sino na posibleng makatulong. Hindi na alam ni Trisha kung saan siya kukuha ng lakas. Araw-araw siya nag-a-apply ng trabaho pero kahit anong pasok niya, hindi siya nagtatagal. Minsan dahil sa pagiging overwork, nagkakamali siya sa trabaho at agad siyang pinapalitan. Minsan naman, nalalaman ng employer niya na tinanggal siya sa dati niyang trabaho at hindi na siya tinatanggap. Isang gabi, umuulan habang naglalakad siya pauwi. Wala siyang kapote. Wala ring payong. Ang tanging dala niya lang ay isang supot ng tinapay. Iyon lang ang kaya niyang bilhin para sa hapunan nilang mag-ina. Pagkarating niya sa bahay, nakita niyang nakahiga ang kanyang ina sa kama. Mukhang pagod at namumutla. Ma, kumain ka na ba? Tanong niya habang inilapag ang tinapay sa mesa. Ngumiti lang ito at mahina. Hindi pa, wala pa akong ganang kumain, anak. Napakagatlabi si Trisha. Alam niya hindi iyan totoo. Hindi lang talaga kumakain ang kanyang ina dahil iniisip nito ang sitwasyon nila. Lumapit siya at naupo sa gilid ng kama. Ma, pasensya na kung wala pa rin ako mahanap ng matinong trabaho. Ang hirap maghanap ng matinong kita. Hinaplos ng ina ang kanyang kamay. Anak, huwag mong pahirapan ang sarili mo. Alam ko namang ginagawa mo ang lahat. Oops! May break muna.
Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Marley Bencito from Taiwan, Marietta Alcantara from Los Angeles, California, at Erica TV Vlog from Australia. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane. Maraming salamat sa pakikinig. Pero paano niya sasabihin sa ina niya na hindi lang ito simpleng paghihirap? Na sa bawat trabahong pasukin niya, tinatanggal agad siya. Na kahit anong gawin niya, parang wala nang gustong tumanggap sa kanya. Wala na siyang koneksyon. Wala na siyang kakampi. Napapikit siya. Pilit itinatago ang luha. Hindi ako susuko, ma. Bulong niya. Kahit anong mangyari, hahanap ako ng paraan. Sa wakas, matapos ang napakaraming pagsubok at paulit-ulit na pagtanggi sa kanya, natanggap din si Trisha sa isang tindahan ng barbecue. Hindi ito marangyang trabaho, hindi rin kalakihan ng sahod, pero kahit papaano'y may kita siya. At sa sitwasyon nilang mag-ina, kahit anong trabaho basta marangal ay tatanggapin niya. Unang araw pa lamang niya sa trabaho, ramdam niya na kaagad ang init mula sa ihawan. Dumidikit sa balat ang amoy ng uling at usok, habang ang mantika mula sa inihaw na karne ay pumapatak sa nagbabagang baga. Naglilika ng mahinang pagtilamsik. Pawisan man at nangangawit ang mga braso niya sa walang tigil na pagbaliktad ng barbecue, wala siyang reklamo. Isang matabang lalaking nakapolo, mukhang galing pa sa opisina ang lumapit sa pwesto. Miss, pabili ng 5 stick ng barbecue, 3 tenga at 2 isaw. Sabi nito habang bumunot ang petaka. Ngumiti si Trisha at agad na kinuha ang mga ihahain. Opo sir, sandali lang po ha. Sanay na siya sa mabilisang trabaho. Hindi naman ito nalalayo sa dati niyang trabaho bilang crew sa restaurant. Kaya mabilis siya natutunan ng pasikot-sikot sa tindahan. Kabisado niya na kung kailan dapat baliktarin ang inihaw, paano tamang pagpahid ng mantika sa karne para maging makatas ito, at kung paano harapin ang mga customer ng may ngiti kahit pagod na siya. Trisha, kaya mo bang dumiskate sa pagkuha ng advance na sahod kung kailangan mo? Tanong ng among si Aling Linda isang gabi, habang tinatapos nila ang huling batch ng inihaw. Napatingin si Trisha at parang hindi makapaniwala sa narinig. Po, payag na po kayo na mag-advance ako? Tumango si Aling Linda habang tinatali ang kanyang apron. Oo naman, nakikita ko namang masipag ka at hindi ka uma-absent. Basta ipagpatuloy mo lang ang pagiging masikap mo rito. Halos mapaluha na si Trisha sa tuwa. Hindi niya akalaing may ganitong kabait na amo. Salamat po, Aling Linda. Sobrang laking tulong po nito sa amin ng nanay ko. Ngumiti si Aling Linda at tinapik ang balikat niya. Alam kong hindi madali ang pinagdadaanan mo, iha. Pero hanggat kaya katang matulungan, gagawin ko. Habang naglalakad pa uwi, dama ni Trisha ang bahagyang gaan sa dibdib niya. Hindi man kalakihan ng kita sa pagtitinda ng barbecue kahit papaano may seguridad siya. Pero alam niyang hindi iyan sapat. Kailangan niya pa ng mas malaking kita para maipagpatuloy ang pagpapagamot ng kanyang ina. Dahil dito, naghanap siya ng pangalawang trabaho. Hindi siya maaaring umasa lang sa kita mula sa barbecue, lalo na't maraming gastusin sa ospital at gamot. Isang araw, habang naglalakad pa uwi, napansin niyang may nakapaskil na hiring sa pintuan ng isang 7-Eleven malapit sa kanila. Hindi na siya nagdalawang isip. Agad siyang pumasok at nagtanong tungkol sa trabahong ino-offer nila. May experience ka ba sa pagiging cashier? Tanong ng manager, isang matandang lalaki na mukhang istrikto. Wala pa siyang direktang experience sa cashier, pero
Hindi siya nagdalawang isip na sagutin. Wala pa po pero mabilis po ako matuto. Kaya ko pong mag-adapt sa anumang trabaho. Napatingin ang manager sa kanya. Tila pinag-iisipan kung tatanggapin ba siya o hindi. Ilang segundong katahimikan ang lumipas bago ito tumango. Sige, subukan natin. Training ka muna ngayong gabi. Kapag okay ka, tuloy-tuloy ka. Nanlaki ang mata ni Trisha sa tuwa. Salamat po, sir. Hindi ko po kayo bibiguin. Pangako. Simula noon naging araw-araw ng takbuhan niya sa pagitan ng dalawang trabaho. Sa umaga hanggang hapon, nasa tindahan siya ng barbecue. Hinihila ang mga baga, pinapahid ang mantika sa ihawan, at pinapanatili ang tamang lutong ng mga inihaw. Mainit, amoy usok ang buhok niya, at madalas natatalsikan siya ng mantika, pero wala siyang pakialam. Masaya siya dahil alam niyang may perang maiuuwi siya. Pagsapit ng gabi, nagmamadali siyang pumunta ng 7-Eleven. Hindi pa sanay ang katawan niya sa trabaho bilang cashier, lalo na sa bilis ng trabaho ng mga transaksyon. Dapat mabilis siya sa pagsingil, pagbibigay ng sukle, at pag-aasikaso ng mga customers na minsan ay nagmamadali at naiirita kapag natatagalan. Miss, ang tagal mo namang magalkol ah. Late na ako sa trabaho oh. Reklamo ng isang customer na tila naiinip na sa pila. Pasensya na po sir. First week ko lang po rito. Sagot niya habang pinipilit bilisan ang pag-scan ng mga produkto. Kahit anong pagod, hindi siya nagrereklamo. Madalas pag-uwi niya wala na siyang lakas para kumain. Minsan hindi na siya nakakauwi at agad na natutulog na lang sa stockroom ng 7-Eleven dahil wala na siyang enerhiyang maglakad pa uwi. Pero kahit anong hirap, hindi siya sumuko. Sa bawat perang maiuuwi niya, may kaunting kapayapaan siyang nararamdaman. Dahil kahit papano, hindi siya natitinag. Alam niyang ginagawa niya ito hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa kanyang inang lumalaban, sa kabila ng pagod at puyat at ang sakit ng katawan. May isang bagay siyang pinanghahawakan, ang pag-asa niya na balang araw, hindi niya na kailangang magpasa ng ganitong bigat. Habang nakaupo si Trisha sa tabi ng hospital bed ng kanyang ina, tahimik niyang pinagmamasdan ng payapang mukha nito. Sa kabila ng pagod at stress na iniinda niya, may bahagyang ginhawa siyang naramdaman sa sandaling to. Kahit paano ang kanyang ina ay ligtas na at nagpapahinga. Ngunit hindi nagtagal, bumalik ang bigat ng realidad. Wala pa rin sapat na pera para sa operasyon. Kahit may dalawa na siyang trabaho, kulang pa rin ito sa pang-araw-araw na lang gastusin, lalo na sa mahal ng hospital bills. Napatingin siya sa nakasabit ng hospital bill statement sa tabi ng kama. Halos hindi siya makahinga nang makita ang lumulobong halaga. Paano niya ito babayaran? Napaikot niya ang kanyang kamao sa sariling palad. Kahit anong gawin niyang pagtitipid at pagsisikap, parang wala pa rin kasiguraduhan kung paano niyang mapapanatili ang gamutan ng kanyang ina. Bigla niyang narinig ang bahagyang paggalaw ng kanyang ina. Napadilat ito ng kaunti at tumingin sa kanya. Trisha, mahinang tawag nito at bahagyang umiti. Agad siyang lumapit at tinawakan ng kamay nito. Ma, gising na po kayo? Kamusta pong pakiramdam ninyo? Mahina ang kanyang ina pero pinilit nitong umiti. Mas mabuti na anak, ikaw. Mukhang pagod na pagod ka. Huwag mo sabihin sa akin na hindi ka pa rin nagpapahinga. Napayuko si Trisha. Hindi niya gustong mag-alala ang kanyang ina, pero alam niyang hindi siya pwedeng magsinungaling. Ma, okay lang ako. Ang mas mahalaga, ikaw. Bahagyang pisil ng kanyang ina ang kanyang kamay. Trisha, huwag mong ipagpalit ang sarili mo. Baka ikaw naman ang magkasakit niyan. Pinilit siyang ngumiti. Ma, kaya ko po. Wala po kayong dapat alalahanin. Ngunit kahit anong pilit niyang pagtakpan ng kanyang nararamdaman, tila alam na ng kanyang ina ang totoo. Napansin nito ang pamumugto ng kanyang mga mata at ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay. Anak, mahinang balong nito. May problema ka, no? Napapikit si Trisha. Pinipigilang bumagsak ang kanyang luha. Pero sa puntong ito,
Hindi niya na kayang itago ang bigat na kanyang dinadala. Ma, tinanggal po ako sa trabaho. Mahina niyang sabi, halos hindi makatingin sa ina. Nanlaki naman ang mata ng kanyang ina. Ano? Nasa barbecue stall pa rin po ako pero hindi pa rin po sapat kaya nagtrabaho rin po ako sa 7-Eleven sa gabi. Pero kanina may pumasok pong mga hold-upper. Tinutukan po ko ng baril. Hindi niya na natapos ang sasabihin. Hindi niya na napigilan ang kanyang sarili. Bumagsak ang kanyang mga luha. Napahigpit ang hawak ng kanyang ina sa kanyang kamay. Anak, Diyos ko. Bakit hindi mo malang sinabi sa akin ang lahat ng to? Hindi sumagot si Trisha. Paano niya ipapaalam sa kanyang ina ang hirap na pinagdaraanan niya kung ang iniisip lang nito ay ang kalagayan niya? Huminga ng malalim ang kanyang ina. Nangilid ang luha. Trisha, anak. Hindi mo kailangang akuin lahat ng ito ng mag-isa. Hindi ko kayang makita kang nahihirapan ng ganito. Napailing si Trisha at mabilis na pinahid ang kanyang mga luha. Ma, wala po akong ibang choice. Wala pong ibang tutulong sa atin kundi ako. Tahimik ang kanyang ina. Kita niya ang sakit sa mukha nito. Hindi dahil sa kanyang karamdaman, kundi dahil sa hirap na dinaranas ang sarili niyang anak para sa kanya. Maya-maya, nagbukas ang pinto ng kwarto at pumasok ang isang nurse sa may dalang medical records. Miss Trisha, maaari ho ba kayong sumama saglit sa opisina ng doktor? May kailangan lang ho tayong pag-usapan. Kinabahan siya pero tumango siya tumingin sa kanyang ina. Ma, babalik po ako agad ha. Pahinga po muna kayo. Lumabas siya ng kwarto at sinamahan ng nurse papunta sa opisina ng doktor. Pagpasok niya, nakita niya ang doktor na seryosong nakatingin sa kanyang harapan. Miss Trisha, gusto ko lang pag-usapan natin ang kalagayan ng inyong ina. Panimula nito, napalunok si Trisha at mahinang tumango. Ano po ang kailangan namin gawin, Doc? Huminga ng malalim ang doktor at tiningnan siya ng diretso sa mata. Kailangan na po talaga nating ituloy ang operasyon sa lalong madaling panahon. Hindi na tayo pwedeng maghintay pa. Nanginig ang kamay ni Trisha. Doc, magkano pong kailangan? Tumingin ang doktor sa medical records bago ito nagsalita. Ang natitirang balance para sa operasyon ay 200,000 pesos. Nanlamig si Trisha. 200,000. Parang gumuho ang mundo niya sa narinig niya. Saan siya kukuha ng ganitong halaga? Nakita ng doktor ang reaksyon niya at bumuntong hininga ito. Miss Trisha, alam kong hindi biro ang halaga na yan. Pero kung gusto niyong madugtungan ng buhay ng iyong ina, kailangan natin gumawa ng paraan sa lalong madaling panahon. Napalunok si Trisha at pilit nang umiti. Kahit na parang gusto niya nang humagulhol sa harap ng doktor. Dok, gagawin ko po ang lahat. Maghahanap po ako ng paraan. Tumango ang doktor. Kung may kailangan kayong tulong mula sa mga charity programs, maaari kayong lumapit sa social services ng hospital. Pero hindi rin natin sigurado kung kailan maaaprubahan yon. Tumayo si Trisha kahit nanginginig ang tuhod niya. Salamat po, Doc. Hahanap po ako ng paraan. Habang abala si Trisha sa pag-iihaw ng barbecue sa maliit na tindahan, ramdam niyang matinding pagod sa kanyang katawan. Halos hindi siya nakaramdam ng gutom o antok. Para bang sanay na siya sa walang tigil na pagtatrabaho. May ilang parokyano sa tindahan. Karamihan ng mga lasing na naghahanap ng pulutan. Ang amoy usok mula sa ihawan ay nanonood na sa kanyang damit. Pero wala na siyang pakialam. Ang mahalaga sa kanya ay kumita ng pera. Nasa kalagitnaan siya ng pagbabaliktad ng inihaw nang biglang tumunog ang cellphone niya. Napakunot noo siya. Hospital number. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Bakit tumatawag ang ospital? May nangyari na ba sa nanay niya? Dali-dali niyang sinagot ang tawag. Hindi alintana ang mainit na usok mula sa ihawan. Hello? Si Trisha po ito. Mabilis niyang sagot, nanginginig ang kamay. Miss Trisha, magandang gabi. Tumatawag po kami mula sa billing department ng ospital. Sabi ng boses sa kabilang linya. Napahawak siya sa dibdib. Diyos ko, babayaran na naman ba ang balance?
Opo, ano pong kailangan? Halos bulong niyang tanong, kinakabahan. Gusto lang po namin ipaalam na fully paid na po ang hospital bills ng nanay ninyo, pati na rin po ang operation niya. Napahinto si Trisha. Nabitawan niya ang sipit ng barbecue. Bumagsak ito sa ihawan na agad nang umusok. Ano po? Fully paid na po ang lahat, Miss Trisha. Hindi niyo na kailangang mag-alala sa bayarin. May nagsettle na po ng bill para sa inyo. Nanlaki ang mga mata niya. Sino pong nagbayad? Hindi siya makapaniwala. Sino ang gagawa nito para sa kanya? Hindi po nagpakalalang nagbayad pero nag-iwan po siya ng mensahe. Huwag mong sayangin ang sarili mo sa kakahanap ng pera. Magpahinga ka naman minsan. Yun lang pong sinabi. Nanlamig ang buong katawan ni Trisha. Para siyang sinampal ng hangin. Sino ang may ganitong kabuting loob? Gusto niyang tumakbo agad papunta sa ospital. Gusto niyang makita ang nanay niya at alamin kung sino ang tumulong sa kanila. Pero nang mapatingin siya sa ihawan, napagtanto niyang hindi siya pwedeng umalis. Siya lang ang bantay. Napakagatlabi siya. Gusto niyang tumawa pero hindi pa tapos ang trabaho niya. Alam niyang kahit mawala na ang hospital bills, hindi ibig sabihin na kaya na nilang mabuhay nang wala siyang pinagkakakitaan. Huminga siya ng malalim at pinulot ang sipit na nalaglag. Mamaya na siya pupunta sa ospital. Tatapusin muna niya ang shift niya. Kahit nanginginig pa ang kamay niya sa emosyon, nagpatuloy siya sa pag-iihaw. Nang matapos na ang shift niya sa ihawan, hindi na nag-aksaya ng oras si Trisha. Mabilis siyang naligpit ang kanyang gamit. Nagpaalam sa may-ari ng tindahan at agad na sumakay ng jeep papunta sa ospital. Habang nasa biyahe, hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari. Sino nagbayad ng hospital bills nila? Wala siyang ibang maisip na maaaring gumawa nito. Wala naman silang kamag-anak na may kakayahang tumulong ng ganong kalaking halaga. Napatingin siya sa labas ng bintana ng jeep. Baka naman isa sa mga dating katrabaho niya. O baka naman ang dating manager niya na minsan naging mabait sa kanya bago siya tinanggal. Pero bakit kailangang maging anonymous ang tumulong? Kung sino man ito, ayaw nitong magpasalamat sila ng personal. Nang makarating siya sa ospital, halos hindi na siya makahinga sa kaba at pananabik. Gusto niyang makita ang nanay niya. Gusto niyang marinig mismo mula rito na ayos na ang lahat. Pagkarating sa nurse's station, agad niyang kinausap ang isang staff. Excuse me po, ako po si Trisha, anak ng pasyenteng si Rosa David. May tumawag po sa akin kanina mula sa billing department. Sabi po nila bayad na raw po ang bill ng nanay ko. Tumango ang nurse habang chinecheck ang record sa computer. Yes po ma'am, fully paid na po ang hospital bills ng nanay ninyo, pati na rin po ang mga lab tests at mga operation. Halos lumambot ang tuhod ni Trisha sa narinig. Diyos ko po, totoo nga. Pwede ko po bang malaman kung sino nagbayad? Tanong niya at pilit na pinapanatili ang kalmado niyang tinig. Pero umiling ang nurse. Pasensya na po pero pinili po na nagbayad na manatiling anonymous. Wala po kaming record ng pangalan niya. Ang iniwan na lang po niya ay instruction na isettle ang lahat ng bayarin. Napahinga naman ng malalim si Trisha. Bakit ayaw nitong ipaalam ang sarili niya? Wala po ba talaga kayong kahit anong impormasyon? Kahit isang clue man lang. Desperado niyang tanong. Pero muling umiling ang nurse. Wala po talaga ma'am. Hindi po namin pwedeng ibigay ang detalye kung sino lalo na gusto niyang manatiling anonymous. Napakagatlabi na lamang si Trisha. Gusto niyang makilala ang taong tumulong sa kanila. Gusto niyang personal na magpasalamat. Pero wala siyang magagawa kung ayaw nitong lumantad. Huminga siya ng malalim at tinanggap na lamang ang sagot. Nagpasalamat siya sa nurse at mabilis na tinungo ang kwarto ng kanyang ina. Nang pagbuksan na ang pinto, nakita niya nakaupo na ang kanyang ina sa kama. Halatang mas malakas na kaysa nung huli niya ito nakita. Agad siyang lumapit at niyakap ito. Anak, bakit parang takbo ka ng takbo? Natatawang biro ng kanyang ina pero bakas pa rin sa mukha nito ang pagod. Hindi napigilan ni Trisha ang luha niya. Ma, bayad na po ang hospital bills ninyo. Napakunot ang noon ng kanyang ina.
Ha? Paano? May nagbayad po. Anonymous daw po. Hindi ko rin alam kung sino. Nanlaki ang mga mata ng kanyang ina at tila hindi rin makapaniwala. Napa-sign of the cross ito, halatang natulala sa narinig. Anak, Diyos ko, sino naman ang gagawa nun? Umiling si Trisha. Hindi ko rin po alam, Ma. Kahit anong pilit kong alamin, ayaw nilang sabihin. Dahan-dahang hinawakan ng kanyang ina ang kamay ng anak. Napakabuti ng taong yun, anak. Hindi ko malang alam kung sino siya pero ipagdadarasal ko na sana ipagpalain siya ng Diyos. Tumango si Trisha. Oo nga po, Ma. Sobrang laki ng utang na loob natin sa kanya. Kung sino man siya, napakabuti niya. Natahimik silang mag-ina. Pareho nilang dinarama ang bigat na biglang nawala sa kanilang mga balikat. Pero alam ni Trisha na kahit bayad na ang bill ng kanyang ina, hindi pa rin naman dito natatapos ang laban nila. Kailangan pa niyang magpatuloy sa pagtatrabaho. Kailangan pa niyang tiyakin na hindi nila muling babagsak sa ganong sitwasyon. At higit sa lahat, kailangan niyang malaman kung sino ang taong nagligtas sa kanila mula sa pagkakautang. Tahimik na lumipas ang ilang sandali. Ramdam sa kwarto ang bigat ng kanilang pinagdaanan. Hawak pa rin ang ina ni Trisha ang kanyang kamay. Pinipisil ito ng mahina. Parang tinatandaan ang bawat sandali na magkasama sila. Alam mo anak, mahina ngunit puno ng emosyon ang tinig ng kanyang ina. Nung bata ka pa, napakasaya natin. Masaya tayo nun. Bago tayo iniwan ng ama mo. Napatingin si Trisha sa kanyang ina. Nakita niyang may luha na namuo sa gilid ng mga mata nito. Alam niyang hindi madalas pag-usapan ng kanyang ina tungkol sa kanilang ama. Noon, wala tayong masyadong pera, pero masaya tayo. Patuloy pa nito. Habang nakatingin sa malayo na para pang bumabalik ang isip nito sa nakaraan. Alam mo bang nung maliit ka pa, mahilig kang sumayaw? Kapag tutugtog ang kahit anong kanta, mapapatayo ka agad at kikending-kending ka na. Bahagyang napangiti si Trisha pero ramdam niya ang lungkot sa tinig ng kanyang ina. Tuwing may piyesta sa atin noon, lagi kang nakasabit sa leeg ng papa mo. Para kang isang prinsesang bit-bit niya saan man siya pagpunta. Natatawang umiling naman ang kanyang ina. Pero bumigat agad ang boses nito. Akala ko hindi niya tayo iiwan. Akala ko hindi niya kayang saktan tayo. Doon na bumagsak ang unang luha ng kanyang ina. Anak, nung una hindi ko rin maintindihan kung bakit niya tayo iniwan. Ang sabi niya, masyado ako mahigpit. Masyado akong seryoso. Pero Trisha, mahal ko lang kayo. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Mahigpit na napakapit si Trisha sa kamay ng kanyang ina. Ramdam niya ang pighati nito. Ang sakit na pilit nitong itinago sa napakaraming taon. Naaalala ko pa. Patuloy ng kanyang ina habang pinupunasan ng luha sa kanyang pisngi. Noong araw na umalis ang papa mo, inisip ko na baka bumalik siya. Lumipas ang 1, 2 linggo, 3 buwan, 1 taon pero hindi siya bumalik. Hindi na napigilan ni Trisha ang sariling mga luha. Noon pa man alam niyang iniwan sila ng kanyang ama, pero iba pa lang marinig ito mula mismo sa kanyang ina. Naaalala ko pa ng gabi-gabi kitang niyayakap noon. Iniisip ko kung paano ko palalakihin ang isang bata na mag-isa. Paano kita palalakihin? Paano kita papaaralin? Pero anak, hindi ko naisip na sumuko. Hindi ko kayang sumuko. Kasi andyan ka. Mahigpit na niyakap ng kanyang ina si Trisha. Kasabay ng mahina, ngunit masakit na pag-iyak nito. Hindi na rin napigilan ni Trisha ang sarili. Yumakap siya ng mahigpit sa kanyang ina habang pareho silang umiiyak. Mahal na mahal ko po kayo. Humihikbing sabi niya. Mahal na mahal din kita anak. Sagot ng kanyang ina. Hinahaplos ang likod niya. Kaya pasensya ka na kung minsan hindi ko sinasabi sa iyo ang sakit na nararamdaman ko, ha? Ayoko mag-alala ka. Ayoko maramdaman mong mahirap ang buhay natin. Kahit alam ko matagal mo nang alam. Lalo humigpit ang yakap ni Trisha.
Ma, hindi ko po kayo pababayaan. Kahit anong mangyari, kahit anong hirap, lalaban po ako para sa inyo. Nanginginig na ngumiti ang kanyang ina. Kahit namumugto ang mata nito sa iyak, bakas ang kapayapaan sa mukha nito. Alam ko, anak. Alam ko. 3 linggo na ang lumipas mula nang sabihan ng doktor ng ina ni Trisha na ito na lamang ang remaining days bago ma-discharge sa ospital ang ina ni Trisha. Sa bawat araw na dumadaan, hindi siya nakatulog na maayos. Sa pagitan ng trabaho sa barbecue tuwing umaga at pakiking crew sa 7-Eleven tuwing gabi, halos wala na siyang pahinga. Ngunit kahit anong hirap ng kanyang pinagdadaanan, isa lang ang nasa isip niya, ang pagaling ng kanyang ina. Ngayon, sa wakas, dumating na ang araw ng paglabas nila sa ospital. Bitbit ang ilang gamit ng kanyang ina, tinulungan niya itong lumabas mula sa kwarto ng ospital. Mas malakas na ito ngayon. Hindi na kasing hina ng dati. Ngunit hindi pa rin ito maibalik ng buo ang lakas nito. Kailangan niyang unti-unting masanay muli ang katawan sa paggalaw. Sabi ng doktor kay Trisha habang inaasikaso niya ang discharge process. Huwag siyang bigla-biglain sa paglalakad pero mas makakabuti kung madalas siyang kumilos. Tumango naman si Trisha. Gagawin niya ang lahat para mapanatiling maayos ang kalusugan ng kanyang ina. Habang naglalakad sila palabas ng ospital, napansin niyang dumaan muna ito sa chapel upang magdasal. Tahimik niya itong pinagmasdan habang nakaluhod sa harap ng altar. Nakaipit sa pagitan ng pagluha at pagngiti. Salamat, Panginoon. Mahina ngunit puno ng emosyon ng kanyang bulong. Salamat at binigyan niyo po ako ng isang pagkakataon na kasama ang anak ko. Naramdaman naman ni Trisha ang init sa kanyang mata. Pinahid ang sariling luha bago siya lumapit sa ina. Ma, tara na. Tumango ang kanyang ina. Ngumiti at saka tumayo. Ngunit bago sila makalabas ng ospital, isang pamilyar na tinig ang kanyang narinig. Kapag may kailangan pa sila, Marie, pakikontak ako sa number na to. Pakisabihan na rin sila na tawagan ako sa number at magbibigay ako ng tulong. Napahinto si Trisha at nag-freeze sa kanyang katawan. Habang pinoproseso ang narinig, dahan-dahan siyang lumingon patungo sa counter ng billing section, kung saan nakita niya ang isang matandang lalaki. Isang mukhang hindi niya inaasahang makitang muli. Parang kiniliti ang kanyang isipan habang minasdan niya ang matanda. Kilala niya ito. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang isang hapong sobrang init, kung saan bumili siya ng halo-halo para sa isang matandang naglalakad sa kalsada. Halatang uhaw ito at pagod. Siya yun. Siyang matandang binilhan niya ng halo-halo. Napasinghap si Trisha. Hindi niya mapigilang mapalapit sa counter. Doon niya nakita ang matanda na may hawak na resibo. Tila nakikipag-usap sa nurse na nag-aasikaso ng kanilang bill. Excuse me po, mahina niyang sabi, halos hindi siya makapaniwala. Lumingon naman ang matanda sa kanya. Noong nagtagpo ang kanilang mga mata, biglang lumambot ang kanyang puso. Sa isang iglap, nakita ni Trisha ang malalim na bakas ng paghihirap at lungkot sa mga mata nito. Ngunit sa kabila nito, may isang uri ng kapayapaan sa mukha nito na hindi niya maipaliwanag. Ah, ikaw pala, iha. Mahina ngunit magiliw na sagot ng matanda. Kilala kita. Ikaw ang batang nag-abot sa akin ng pagkain noon, hindi ba? Napakagatlabi si Trisha tumango. Kayo po palang nagbayad ng hospital bills namin? Tanong niya at hindi siya makapaniwala. Bahagyang umiti naman ang matanda. Oo, iha. Hindi mo na dapat pinoproblema ang gastos. Ang mahalaga'y gumaling ang nanay mo. Biglang nanikip ang dibdib ni Trisha. Pakiramdam niya ay gusto niyang umiyak sa sobrang gulat at pasasalamat. Pero, bakit po? Tanong niya at naguguluhan. Bakit po kayo gagastos para sa amin? Wala naman po kaming nagawa para sa inyo. Iha, hindi mo alam kung gano'ng kahalaga ang ginawa mong kabutihan noon. Sagot ng matanda. Naaalala mo ba noong araw na yon? Napakainit ng panahon at wala akong iniinom ni isang patak na tubig. Gutom na gutom ako. Pakiramdam ko wala nang silbi ang buhay ko.
Akala ko isa na lang akong patapon sa mundo. Napalunok si Trisha. Hindi niya akalaing ganong kalalim ang naging epekto ng simpleng halo-halo na binigay niya. Pero dumating ka, at sa isang simpleng galaw mo, binilan mo ako ng halo-halo at kinausap mo pa ako na parang isang tunay na tao. Bigla ako nagkaroon ng pag-asa. Patuloy pa ng matanda, halatang pinipigilan ng pagluha. At ngayon nakita ko ang kalagayan mo, alam kong oras na para ako naman ang tumulong sa'yo. Dugtong pa nito. Hindi na napigilan ni Trisha ang kanyang luha. Maraming salamat po. Garalgal ang kanyang boses. Wala po ako maibabayad sa inyo. Ngumiti ang matanda at umiling. Hindi mo kailangang magbayad, iha. Ang kabutihang ginagawa mo sa iba, bumabalik rin sa'yo. Nang lumapit ang kanyang ina, pinakilala ni Trisha ang matanda. Ma, siya po nagbayad ng hospital bills natin. Mahina niyang sabi, bakas pa rin ang luha sa kanyang mukha. Siya rin po yung matanda na binilan ko ng halo-halo noon. Napahawak sa dibdib si Marie. Tila hindi siya makapaniwala. Napakabuting bata ng anak mo. Wika ng matanda kay Marie. Kaya huwag kang mag-alala. May mabuting puso siya. Darating ang araw, gaganda rin ang takbo ng buhay ninyo. Napaluha si Marie at napasign of the cross. Salamat po. Garalgal ang kanyang boses. Hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan. Huwag na, iha. Sagot naman ng matanda. Ang gusto ko lang ay alagaan mong mabuti ang anak mo. Ang isang mabuting puso ay bihira sa mundo. Huwag mong hayaang mawala yon sa kanya. Mahigpit na niyakap ni Trisha ang kanyang ina. Hindi niya akalaing ang isang maliit na kabutihan ay magdudulot ng napakalaking himala sa kanyang buhay. At mula nung araw na yon, alam niyang hindi siya titigil sa paggawa ng mabuti. Hindi dahil may inaasahan siyang kapalit, kundi dahil alam niyang minsan, kahit isang simpleng halo-halo lang, pwedeng magligtas ng buhay ng iba. Lumabas ng ospital si Trisha at Marie na may bagong pag-asa sa kanilang puso. Hindi pa rin sila makapaniwala sa nangyari. Ang isang estrangherong tinulungan ni Trisha noon ay siya rin palang magiging instrumento ng kanilang kaligtasan. Habang naglalakad sila palabas, maigpit ang pagkakahawak ni Trisha sa braso ng kanyang ina. Kahit anong mangyari, hindi niya hahayaang mahirapan pa ito. Ma, okay lang ba kayo? Hindi po ba kayo nahihilo? Tanong niya na puno ng pag-aalala. Ngumiti si Marie at hinaplos ang kamay ng anak. Ayos lang ako, anak. Mas gusto ko ang lumabas at makakita ng araw. Ilang linggo na rin ako nakaratay sa ospital. Aba, pakiramdam ko ngayon lang ulit ako nakaramdam ng sariwang hangin. Napangiti si Trisha. Ngunit sa kabila nito, hindi niya maalis sa isip ang isang bagay. Paano na sila ngayon? Oo, bayad ng hospital bills pero wala pa rin siyang trabaho. Hindi rin nila alam kung paano nilang matutustusan ang pang-araw-araw nilang pangangailangan. Habang naglalakad sila, napansin ni Trisha ang matanda, ang lalaking nagbayad ng kanilang bill na nakatayo malapit sa waiting area ng hospital. Nakatingin ito sa kanila, tila may iniisip. Hindi naman nagdalawang isip si Trisha na lapitan ito. Manong, may gusto po ba kayong sabihin? Tanong niya ng mahinahon. Saglit na natahimik ang matanda bago ito pumuntong hininga. Iha, nais kong ipagpatuloy ang pagtulong sa inyo. Diretsong sabi nito. Alam kong wala kang trabaho ngayon. At sigurado akong iniisip mo kung paano mo matutustusan ang pangangailangan ninyong mag-ina. Kaya gusto katang alokin ng trabaho? Napadilat ng husto si Trisha. Trabaho po? Tumango ang matanda. Oo, meron akong maliit na negosyo sa probinsya. Isang maliit na tindahan lang at kainan. Kailangan ko ng isang taong mapagkakatiwalaan para mag-asikaso nito habang wala ako roon. At nakikita ko sa iyo ang kasipagan at determinasyon, iya. Kung papayag ka, bibigyan kita ng trabaho doon. Hindi agad nakapagsalita si Trisha. Parang bumagal ang paligid. Totoo ba ang narinig niya? Pero Manong, napakalaki po nito.
Hindi ko po alam kung paano ako makakabawi sa inyo. Ngumiti ang matanda. Hindi mo kailangang magbayad sa akin, Iha. Ang kabutihan ay dapat na ipapasa. Noon, ikaw ang naging liwanag ko sa madilim kong buhay. Ngayon, gusto kong ibalik yan sa'yo. Ang tanging hiling ko lang, kapag dumating na ang araw na kaya mo nang tumulong sa iba, ipasa mo rin ang kabutihang yon. Tuluyan ang bumagsak ang luha ni Trisha. Maraming salamat po. Ma, sigurado po ba kayong okay na kayo? Tanong ni Trisha habang tinutulungan ng ina sa pagbaba ng hagdan. Oo naman anak, sagot naman ni Marie, sabay pisil sa kamay niya. Mas okay na ako ngayon, salamat sa'yo. Napangiti si Trisha, pero sa loob-loob niya, alam niyang may mas mahaba pang laban silang haharapin. Ang realidad ng kanilang buhay. Muling pagtatrabaho sa ihawan. Kinabukasan, maaga pa lang ay bumalik na si Trisha sa kanyang trabaho sa ihawan. Kahit gusto niyang manatili sa bahay upang bantayan ng ina, hindi niya ito magawa. Kailangan niyang patuloy na magtrabaho upang matustusan ang kanilang pangangailangan. Pagdating niya sa pwesto, agad siyang sinalubong ng amo niyang si Aling Linda, ang may-ari ng ihawan. Aba, Trisha, buti naman at bumalik ka na. Kamusta na ang nanay mo? Habang naglilinis ng grill ay tanong nito sa dalaga. Okay na po siya, Aling Linda. Nakalabas na rin po siya ng ospital. Sagot ni Trisha habang nagbibihis ng apron. Buti naman, ako, kung alam mo lang kung paano ka namin na-miss dito. Halos hindi kayanin ng mga kasama mo ang dami ng mga suki natin, lalo na pag rush hour. Biro pa ng matanda. Napatawa si Trisha. Alam niyang mahirap din ang trabaho pero masaya siyang bumalik. Habang patuloy ang pag-iihaw ng barbecue, dumagsa ang mga customers. Mga construction worker, estudyante, at empleyadong naghahanap ng murang hapunan. Sanay na si Trisha sa init at usok ng ihawan. Pero ngayon, tila mas magaan na sa pakiramdam ang pagtatrabaho. Isang suki ang lumapit at nag-abot ng bayad. Aba, Trisha, bumalik ka na. Kamusta na ang nanay mo? Tanong ng matandang lalaki na madalas bumili sa kanya. Okay na po siya, Nay. Salamat po sa pag-aalala. Sagot niya habang binibilang ang sukle. Buti naman, ako, buti ka pa, masipag na anak. Sana lahat ng kabataan ngayon ay katulad mo. Napangiti si Trisha. Pero sa loob-loob niya, alam niyang wala siyang ibang pagpipilian kundi ang maging masipag. Sa gabi, pagbalik sa 7-Eleven. Pagkatapos ng shift niya sa ihawan, dumiretso naman si Trisha sa 7-Eleven para sa kanyang part-time job. Pagkapasok niya, sinalubong siya ng katrabaho niyang si Jake na nakapila sa counter habang nilalaro ang kanyang ID. Uy, Trisha, balik trabaho ka na? Kumusta nanay mo? Okay na siya, salamat. Sagot ni Trisha habang sinusuot ang kanyang name tag. Buti naman. Alam mo ba, hindi na namin kaya pag wala ka dito, ang daming customers. Tapos lagi pang may nagbabalik ng panis daw na hotdog. Biro pa ni Jake, na sinanda naman ng tawa. Tikilan mo nga yan, wala namang panis na hotdog dito. Sagot ni Trisha habang inirerehistro ang kanyang oras sa biometric scanner. Maya-maya dumami na ang customers. Tulad ng dati, may mga nagpapaload, bumibili ng kape, at tumatambay sa mga upuan sa gilid ng tindahan. Habang abala sa pag-aasikaso ng isang customer, napansin ni Trisha ang kanyang ina sa labas ng tindahan. Nakaupo ito sa waiting area at nakangiti sa kanya. Napalunok si Trisha. Noon lang niya napagtanto kung gaano siyang kaswerte na buhay pa ang kanyang ina. Matapos makapag-check out ng huling customer sa pila, agad niyang pinuntahan si Marie. Ma, bakit kayo nandito? Dapat nagpapahinga pa kayo. Gusto lang kitang puntahan, anak. Sagot naman ni Marie. Alam kong pagod ka kaya gusto ko sanang samahan ka kahit saglit. Napaluha naman si Trisha. Para sa kanya, sapat nang makita niyang malakas at masaya ang kanyang ina. 12:00 na rin ang hating gabi. Pagod na si Trisha mula sa kanyang maghapong trabaho sa ihawan at night shift sa 7-Eleven. Bagamat gusto niya nang umuwi at magpahinga, kailangan niyang kumayod. Hindi siya pwedeng tumigil, lalo na ngayon na nagpapagaling pa ang kanyang ina.
Habang inaayos niya ang mga panindang inumin sa ref, biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Napatigil siya. Mabilis na kinuha ang cellphone mula sa kanyang bulsa at tumingin sa screen. Hindi pamilyar ang numero. Sino to? Naisip niya, ngunit sinagot niya pa rin. Hello? Tanong niya at bahagyang kinabahan. Mula sa kabilang linya, isang pamilyar na boses ang sumagot. Ang matandang lalaki na nagbayad ng hospital bills ang kanyang ina. Iha, kamusta ka na? Nanlaki ang mata ni Trisha. Hindi niya inaasahan ang tawag na ito. Lolo? Ay, kayo po pala. Pasensya na po, hindi ko agad nakilala ang boses ninyo. Sagot niya agad na tumuwid ng tayo. Ayos lang, Iha. Gabi na, nasa trabaho ka pa? Opo, Lolo. Dito po ako ngayon sa 7-Eleven. Panggabi po ako dito. Aba, talaga namang masipag ka, ha? Pero, Iha, may itatanong lang ako sa'yo. Anang matanda. Ano po yun, Lolo? Gusto mo ba ng trabaho na may malaking sahod? Napanganga si Trisha. Parang bigla siyang napahinto sa mundo. Po? Trabaho? Oo. Gusto sana kitang kuning right hand sa negosyo ko. Napatakip si Trisha ng bibig. Hindi siya makapaniwala. Pero Lolo, bakit po ako? Marami naman pong may mas karanasan sa ganitong trabaho. Sagot niya at hindi pa rin sigurado kung totoo ang narinig niya. Dahil nakita ko kung paano ka magtrabaho, Iha. Masipag ka. Hindi ka reklamador at higit sa lahat, may malasakit ka sa pamilya mo. Aba, hindi madaling makahanap ng ganyang klaseng empleyado. Hindi alam ni Trish ang isasagot. Parang panaginip lamang ang lahat. Kung tatanggapin mo ito, Iha, sisiguraduhin kong hindi ka na maghihirap. Isang malaking oportunidad ito para sa'yo. Dagdag ng matanda. Lolo, sobra-sobra naman po ang tulong ninyo sa amin. Anak, minsan sa buhay may mga taong dumadating para magbukas ng bagong pinto. Ikaw na lang ang bahala kung gusto mong pumasok o hindi. Nag-isip si Trisha. Gustuhin man niyang magduda, alam niyang wala siyang mawawala kung susubukan niya. Oo, sige po, Lolo, tatanggapin ko ang trabaho. Sa kabilang linya, narinig niya ang saya sa tinig ng matanda. Maganda. Maganda ka na, Iha, dahil may isang bagay pa akong gustong gawin. Ano po yun? Bibiliin ko ang restaurant kung saan ka dati nagtatrabaho. Napatigil si Trisha. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Po? Ang dati ko pong trabaho? Oo, hindi ko nagustuhan ang ginawa nila sa'yo noon. Kaya ibibigay ko sa'yo ang pagkakataon para bumalik doon. Pero, bilang bagong may-ari. Napalunok si Trisha. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot. Lolo, sigurado po ba kayo? Oo, at gusto ko ikaw ang mamahala. Hindi na siya makapagsalita. Ang restaurant kung saan siya tinangkal, kung saan siya pinahiya, ngayon ay magiging kanya? Lolo, parang hindi po ito totoo. Totoo, Iha. At gusto kong makita mo kung paano sila babalik at hihingi ng tawad sa iyo. Hindi niya mapigilan na mapaiyak. Sa loob-loob niya, hindi niya ginusto ang ganitong sitwasyon. Hindi niya hangad ang paghihigante. Ngunit hindi rin niya mapigilan ng isipin kung paano siya trinato noon ng manager na si Mr. Edwin at ang kasamang empleyadong si Mila na lagi nagsusulsol laban sa kanya. Bukas na bukas pupunta siya sa restaurant bilang bagong may-ari. Ang pagbabalik. Kinabukasan, suot ng maayos ng damit, pumasok si Trisha sa restaurant na dating bumaliwala sa kanya. Pagpasok niya, agad siyang napansin ng mga empleyado. Uy, si Trisha! Ba't nandito ka? Bulong ni Mila na halatang nagtataka. Baka mag-a-apply ulit. Naku, good luck sa kanya. Sagot naman ng isang empleyado. Ngunit nang lumabas si Mr. Edwin, ang mahigpit at striktong manager, nakita niyang kasama ni Trisha ang matandang negosyante. Ano to? Bakit mo dinala tong matandang to, Trisha? Singal ni Mr. Ricardo. Napatingin ang matanda sa kanya at bahagyang ngumiti. Mula ngayon,
Ako ng bagong may-ari ng restaurant na to. At si Trisha, ang magiging bagong manager. Parang natunaw sa kinatatayuan si Mr. Edwin. Anong ibig mo sabihin? Hindi totoo yan. Sigaw niya. Ngunit may inilabas sa papeles ang matanda. Nabili ko nito kahapon. Simula ngayon, si Trisha na ang may kapangyarihan dito. Kung gusto mo pang manatili dito, mas mabuting magbago ka na ng pag-uugali. Lalong namutla si Edwin. Ang dating empleyadong tinanggal niya noon, ngayon ay magiging boss niya. Si Mila naman mabilis na lumapit kay Trisha at pilit nang umingiti. Trisha, grabe naman ang swerte mo ha. Biro lang naman yung dati, alam mo namang ganun lang ako makipagbiruan, diba? Ngunit hindi na siya pinansin ni Trisha. Para sa kanya, tapos na ang lahat ng yon. Hindi na siya babalik sa pagiging mahina. Sa huling pagkakataon, tumingin siya kay Mr. Edwin at sa iba pang empleyado. Simula ngayon, hindi ko gustong palakasan o pangakapin ng kapwa dito. Lahat ng empleyado ay dapat igalang at pantay-pantay ang pagtrato. Ang sino mang lumabag, malaya siyang umalis. Sa sumunod na araw, opisyal na ang naging manager si Trisha ng restaurant na dating pinagtrabahuhan niya. Parang panaginip lang ang lahat. Dati, isa lang siyang crew na inaapi ng mga katrabaho. Ngayon, siya na ang may kapangyarihan sa buong operasyon. Hindi pa rin makapaniwala ang ibang mga empleyado. Naging tahimik si Mr. Edwin, halatang hindi matanggap ang nangyari. Si Mila naman pilit pa rin napapalakas ang loob kay Trisha. Kunwaring nakikiayon sa lahat ng kanyang sinasabi. Nang magsimula na ang shift, formal na tinipon ni Trisha ang lahat ng empleyado. Gusto niyang ipakita na ibang klase ang pamamalakad ang mangyayari sa restaurant. Alam kong hindi kayo sanay sa akin bilang manager. Panimula niya, habang nakatingin sa bawat isa. Pero gusto kong sabihin sa inyo na hindi ko balak ipagpatuloy ang dating sistema rito. Napatingin ng mga empleyado sa kanya, may halong kaba at pagtataka. Walang palakasan, walang favoritism, at higit sa lahat wala nang pang-aapi ng mas mababa pa sa inyo. Madiing sabi niya, habang tumingin kay Mila at Mr. Ricardo na halatang nahiya. Dapat pantay-pantay ang lahat. Kapag may mali, itatama natin. Kapag may kulang, pupunan natin. Hindi dapat ikahiya ang pagtatrabaho ng marangal. Tahimik ang lahat. Ramdam nila ang sinseridad sa boses ni Trisha. Alam nilang hindi na ito ang dating mahiyain at mahina nilang kasamahan. Pagkatapos ng meeting, isa-isa siyang nilapitan ng mga crew members. Trisha, pasensya ka na sa mga ginawa namin noon. Sabi ng isang matandang empleyado. Nadala lang kami sa sistema dito, pero handa naman kami magbago. Salamat po. Tanging sagot ni Trisha at hindi niya na inungkat pa ang nakaraan. Ngunit si Mr. Edwin hindi pa rin makakilos ng maayos. Matapos ang ilang oras ng pag-aalangan, nilapitan din siya nito. Trisha, Miss Trisha, alam kong wala akong karapatan pero napalunok ito. Patawad sa naging asal ko noon. Hindi kita pinahalagahan bilang empleyado. Akala ko mahina ka lang. Pero nagkamali ako. Nag-isip si Trisha. Sa totoo lang, hindi niya kailanman inisip na maririnig niya ito mula kay Mr. Edwin. Ang mahalaga, alam mo ng mali mo. Sagot naman niya. At kung gusto mo pa rin manatili rito, aasahan kong magbabago ka. Napayuko naman si Edwin at mula noon, naging mas maayos na ang kanyang pagkikitungo sa lahat. Kinagabihan tumawag si Trisha kay Lolo Manuel, ang matandang negosyanteng tumulong sa kanya. Lolo, gusto ko po kayong pasalamatan muli. Sabi niya habang nakaupo sa balkonahe ng kanilang bahay. Tapos na ang kanyang shift at sa wakas, nakauwi na siya na hindi sobrang pagod. Iha, hindi mo na kailangang magpasalamat. Sagot ni Lolo Manuel sa kabilang linya. Ikaw mismo ang gumawa ng sarili mong tagumpay. Pero kung hindi po kayo dumating sa buhay ko, baka hanggang ngayon, nahihirapan pa rin kami ng nanay.
Minsan anak, may mga taong sadyang inilalagay sa tamang lugar sa tamang oras. Hindi aksidente ang lahat ng to. Ikaw mismo ang dahilan kung bakit ka narito ngayon. Napangiti naman si Trisha. Totoo nga naman. Kung hindi siya nagsumikap, wala rin siyang mararating. Maraming salamat po talaga, Lolo. Muli niyang sabi. Walang anuman, Iha. Pero isa lang ang hiling ko sa'yo. Ano po yun? Huwag mong kalimutang tumulong sa iba, katulad ng ginawa ko sa'yo. Nanlaki mo mata ni Trisha. Napatingin siya sa langit at nag-iisip. Tama si Lolo Manuel. Kung siya'y tinulungan noon, dapat ipasa niya ang kabutihang yan sa iba. Pangako po, Lolo. Gagawin ko po iyon. At sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, nakahinga ng maluwag si Trisha. Alam niyang sa wakas, nasa tamang direksyon na ang kanyang buhay. Makalipas ang ilang buwan, lalong lumago ang restaurant na pinamamahalaan ni Trisha. Dumami ang suki at mas naging maayos ang sistema. Maging ang mga dating kasamahan niya nagpakita ng malaking pagbabago. Si Edwin ay naging mas mabait sa mga empleyado at si Mila naman na dating madalas magsulsol ay naging mas masipag pa nga sa trabaho. Isang gabi habang nakaupo si Trisha sa opisina ng restaurant, may kumatok sa pinto. Trisha, may bisita ka, sabi ng isang crew. Nagtaas naman ang kilay. Hindi niya inaasahang may bisita siya sa oras na yon. Paglabas niya ay bumungad sa kanya si Lolo Manuel. May kasamang isang pamilyar na lalaki. Iha, bati na matanda. May gusto sana akong ipakilala sa'yo. Napakunot ang noon ni Trisha. Parang nakita niya na ang lalaking ito noon. Matangkad, naka-Amerikana, at mukhang kagalang-galang. Trisha, ako si Mr. Santiago. Pakilala ng lalaki. Iniabot ang kanyang kamay. Business partner ako ni Lolo Manuel. At may alok kami sa'yo. Nagkatinginan sina Trisha at Lolo Manuel. Alok? Anong klaseng alok? Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong niya. Alam namin ang dedikasyon mo sa trabaho. Nakita ko kung paano mong itinaguyod ang restaurant na to. At gusto ko naming bigyan ng mas malaking oportunidad. Paliwanag ni Mr. Santiago. Natahimik si Trisha. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Gusto ka tang gawing bahagi ng kumpanya namin, Trisha. Ikaw ang magiging head ng isa sa mga bagong branches na itatayo namin. Isang malaking restaurant. Mas malawak ang operasyon, mas maraming empleyado. Dagdag pa nito. Nanlaki yung mga mata ni Trisha. Hindi niya inakala na darating ang ganitong pagkakataon sa buhay niya. Iha, sa tingin ko ay handa ka na para dito. Singit na Lolo Manuel. Wala kang dapat ipag-alala. Alam kong kakayanin mo to. Pinisil ni Trisha ang kanyang mga palad. Noon, wala siyang ibang pangarap kundi makaahon sa kahirapan. Ngayon, isang napakalaking oportunidad ang inilalapag sa harapan niya. Pero paano ang restaurant na to? Maaari mo bang ipamana sa iba? Hanapin mo ang susunod na mamamahala dito. At ikaw naman ang mag-level up. Sagot ni Mr. Santiago. Napatingin si Trisha sa paligid. Ang restaurant na mistulang naging success sa kanyang paghihirap. Ngayon ay magiging tulay patungo sa mas malaking pangarap. Napangiti siya at sa loob ng kanyang puso, alam niyang ito na ang simula ng bagong kabanata ng kanyang buhay. Tatanggapin ko pong alok ninyo. Sagot niya na puno ng determinasyon. At mula sa pagiging isang simpleng trabahadora, si Trisha ay tuluyan ang naging isang matagumpay na negosyante. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Hindi niya inakala